Parito na naman ng mainit na balita mula sa mundo ng politikal. Kritikal ang kalagayan ng ating Pangulo, President Cotin Norte Jr. matapos magtamo ng atake sa puso. Ayon sa mga ulat mula sa Malacanang, ang insidente ay naganap kasunod ng isang seryosong isyu ng kumakalat ngayon sa bansa tungkol sa mga akusasyon ng katiwalian sa loob ng pamahalaan. Ano ang epekto ng mga isyong ito kay Pangulong Marcos? At ano ang mga hakbang na ginagawa ng mga doktor at mga opisyal ng gobyerno sa kasalukuyan? Ayon sa mga pinagmumulan sa loob ng Malacanang, inatake sa puso si President Cotin ng Norte Jr. matapos umanong madiskubre ang mga lihim ng katiwalian na kinakasangkutan ng ilang matataas na opisyal sa loob ng kanyang administrasyon. Ang mga detalye ng isyong ito ay nagsimulang lumabas sa publiko nitong nakaraang linggo nang maglabasan ng mga dokumento at testimonya ukol sa umano'y iligal na transaksyon sa loob ng gobyerno na pinaghihinalang isinasagawa sa ilalim mismo ng mga tao malapit kay Pangulong Marcos. Ang mga balitang ito ay agad nagdulot ng pagkabahala at galit mula sa mamamayan at mga kritiko ng administrasyon. Marami ang nag-aalala na ang mga isyong ito ay maaaring magdulot ng kawalan ng tiwala sa gobyerno at may mga nagsasabi ring ang hindi kayang pagtanggap ni Pangulong Marcos sa mga akusasyong ito ay nagbigay ng labis na stress na nagresulta sa kanyang kalagayan. Ang ilang mga eksperto naman ay nagsasabing ang pressure mula sa mga iskandalo sa loob ng administrasyon ay isa sa mga posibleng sanhi ng biglaang atake sa puso. Samantala, iniulat ng mga doktor sa Malacanang na kasalukuyan nilang binibigyan ng lunas ang Pangulo at patuloy nilang minomonitor ang kanyang kalusugan. Ayon kay Press Secretary, ang Pangulo ay patuloy na nakaramdam ng pagkapagod ngunit matatag. Pinipilit po namin na magkaroon siya ng sapat na pahinga at gamutan upang mabilis siyang makabawi. Kasalukuyan ding tinitignan ng posibilidad ng pagpapagamot ni Pangulo sa ibang bansa, ngunit ito ay nakadepende pa rin sa kanyang kalagayan. Patuloy ang aming pagmamasid at magbibigay kami ng mga bagong ulat kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Marcos at ang mga susunod na hakbang ng mga pamahalaan sa mga isyong kasalukuyang kinakaharap nito. Sa ngayon, ang buong bansa ay nagdadasal para sa agarang paggaling ng Pangulo at sana'y magtagumpay ang mga otoridad sa paglutas ng mga akusasyon ng katiwalian na patuloy na bumabalot sa Malacanang. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Malala pa pala ito sa Smartmatic pag nagkataon. Kasi doon na yung ano mismo andun na mismo sa national yung Kumbaga, hindi ko alam kung paano natin tatawagin yung klase kasi... Sir, talagang ako naniniwala ako dyan dahil naharap-harapan na nga tayong binababoy. Tignan mo itong sa GAA na sinasabi nung presidente na isi-scrutinize, pag-aaralan at tignan line by line. Pero kalaunan, nalaman natin na mga bakante pala or blanco. So, yung pagdaraya nila, yung gagawin nilang pandaraya nila sa darating na eleksyon ay hindi po yan ka-surprise. Kaya nga, we have to do something. Ano yung something na yun? We have to end them right now or never kasi pag hindi natin natapos siya mga yan, kasi ganito lang yan, kayang-kaya naman natin mga Pilipino o tignan, nakalusot tayo. Yung GAA, parang wala nangyari. Ang media, wala. Hindi nag-ulat. Itong dayain natin uli ang eleksyon. So parang parang paulit-ulit na lang yung ginagawa sa Pilipino tapos walang ginagawa yung karamihan. So kaya kawawa talaga Pilipinas. Kawawa kayo dyan na nasa Pilipinas na pinababayaan nyo na lang na ganito. Hindi imposible yan kay Lisa Marcos. Kung kaya ni Lisa Marcos mangidnap ng 2 bata, kayang-kaya niya rin mandaya muli sa eleksyon. Actually, Ma'am Maharlika, dito sa amin, kami talaga nag-aantay lang talaga kami na magli-lead sa amin. Kung tutuusin talaga ang pinaka-the best solution talaga dito, Rave Gov Wala na kita Kasi lahat inano na nila, sinalaula na Kita mo yung budget, harap-harapan, mga blanco, lahat, ina-expose mo lahat ng pagnanakaw. Dapat yan ilubog sa kumunoy. Dapat talaga Rave Gov na.
Sa kumun. Bibigyan ko lang ng legal context yung sinabi ni Samsung, ha? Yung gobyerno po ni Cory Aquino noong 1986 ay isang revolutionary government. Kasi nga po, doon sa snap election, ang sabi ng COMELEC, ang dineklarang panalo ay si Marcos Sr. Tapos, nag-alisa nga ang mga militar, piniretektahan ng taong bayan, ang tinawag natin doon ay people power, no? At sabi ng Korte Suprema, nung pinwestiyon ang pagiging presidente ni Cory Aquino, ay nagsalita ng taong bayan. Kaya legal ang pagiging presidente ni Cory Aquino at legal yung kanyang ginawa na sinuspindi niya yung 1971 Constitution at nagkaroon ng Freedom Constitution. So sabi ng Korte Suprema, basta may suporta ng taong bayan, ang isang revolutionary government, legal yan. Dahil ang taong bayan pa rin, ang tunay na soberanya, sa nanggagaling ang lahat ng kapangyarihan ng Tama po yan. So, Ma'am Prof. Ana, yung narinig mong kwento, ganito rin, no? At, Ganyan na ganyan. okay. Na So, parang sabi ko, so parang ganun din ang storya ni Kuya, kasi lalaki Kuya. Kuya, ang tatawagin ko sa kanya, sabi sa akin, ito yung sa probinsya, hindi sa Manila. Na sabi niya, Bro, ang tanong kasi sa akin, Bro, anong magagawa natin? Or may tulong ka ba? Kasi ang problema nila, nasa kabilang partido sila. Ba, kalaban sila. Kung about dito, sabi ko, ano po ba ang kaso? Ano bang nangyari? Yun na. Parang similar siya in every way. Pero sabi ko, oh my God, sabi ko, talagang ganyan na yan? Sa maliit na munisipyo, kasi maliit yung munisipyo eh. Maliit lang. Hindi siya malaki, at maliit. Alam ko, kasi nakapunta na ako doon. Sabi ko sa kanya, grabe naman, ang liit-liit ng munisipyo mo, pati ba naman sa kaliit-liit ng munisipyo, kailangan may ganyan na parang wala na masyado, yung malapit sa admin, hindi na masyadong mamblema daw kasi sureball na yan. Hindi syempre yung kalaban, parang namumblema kasi syempre, election nga, di ba, labanan siya dapat, may kampanya and all that. Pero parang gano'n, sabi ko, hala ka, sabi ko, problema, wala ako masyadong, hindi ko alam kung anong magagawa ko actually, sabi ko. Aside from the fact na I can write about it pag malapit ng election or sabi ko, pero sabi ko lang sa kanya, just update me more. And if kaya mo bigay ng mas marami pang information na may solid evidence ka, mas maganda. Pero at this time, sabi ko, hindi ko alam kung anong magagawa ko talaga kasi in the very first place, wala din ako sa bansa, sabi ko. So sabi ko sa kanya, pero sabi ko sa kanya, ako hindi, parang okay, nagpalit tayo ng machine kasi wala na yung Smartmatic, pero parang feeling ko, wala pa rin. Hindi pa rin ata, mas malala siguro mangyayari. So, may ganun agam-agam ha, hindi pa dumarating ang eleksyon. Wala pa tayo sa campaign period. Mga spokes at saka si Smarlica. So, ang tanong ko, hindi kasi naalala ko, habang kausap ko yung kaibigan kong yun na nandun sa pinakamaliit na munisipyo, naalala ko yung nabasa ko naman na sinasabi nga ni yung ating chief of staff ba siya, si Broner, yung pinakamataas. Si Broner. Oo. Di ba mayroon siya, nagkaroon siya ng press conference. election daw ang sagot. Oo, hindi kudita. Oo. Ang sabi niya na lahat ng grievances nyo, pwede nyo namang ilabas yan sa pamamagitan ng paggamit ng boto nyo. Kasi doon, kung anong gusto nyo, kung sinong gusto nyo, may ilalagay natin dyan sa posisyon. Parang gano'n ang sinasabi niya eh. Pero ang tanong ko, with all of these things na nalalaman ko at nasasagap ko, alam mo yun, na ibibigay sa akin at report from the ground zero. Sabi ko, walang pag-asa dito kung election lang ang titignan natin. Sabi ko, oh my God. Alam mo anong solusyon? Prof, alam mo anong solusyon? Yung nasa likod mo, si Winnie the Pooh ba yan? Kunin mo yan at karayom. Tuwa ka ng karayom ko sa kuso. Kulapin na sila. You're almost. Ang kaibigan ko, yun ang hinahag ko pag hindi ko na maintindihan yung nangyari sa Pilipinas. Hinahag ko na lang. Yeah, seriously, mga your honors and speakers. Tama naman eh. Tama ka doon na Samsung talagang dapat syempre alerto natin yung mamamayang Pilipino. Maging vigilant tayo. At there's no way out. There's no solution na matindi
kundi talagang magsalita ang taong bayan. And let's look forward na itong parating na mga pagtitipon, mas malaki, mas pinalakas, di ba? Yun ang kaabang-abang eh. Wala nang pag-asa eh. Yung lugar pa naman na yun, nag-host pa naman ng 30-30-30 yun. Kaya sabi ko, naku, talagang wala na. Talaga kuya, may Opo. yun. May 30-30-30 talaga. Mahigit 60 congressman ang nagpunto. Siyempre, kada congressman, 777 naman, 21 million. Yeah. Kada congressman, 777. Kaya talagang bubuwagin na dapat talaga yung Congress na yan. Dapat buwagin na yan. Pag Dapat nagkataon. ganun talaga. Talagang Kasi ang parang sa akin ganun naman, ang korupsyon talaga. No? ang sa akin But anyway, naman, thank you, Your Honor, ha? Your Honor Opo. Samson, maraming salamat, ha? Pero Salamat tingin din po. ko, Prof. Ana, meron pa tayong ibang Your Honor Si Milo at saka si BR23. Oo. BR23. Go ahead, BR23. Sandali lang to. Maraming salamat kuya at magdano ka lang ha, mag-report ka lang. Basta andyan naman si Sis Marlica, andyan din si Stugsari, ipasa mo lang yung mga information na meron ka. Yeah. Ito, before sa kanila, kay DR, mayroon tayong i-welcome na ating kaibigan, si Maricar Serrano, on board siya. Hi, Maricar. Oh, hello, Maricar. Hi. Oo. Hi Maricar, please unmute, na-post ka, pwede mo i-unmute sarili mo at the same time, video, tapos ipitin ko, ikaw. Alright, I'm here. Hi, Maricar. Oo. Ayan! Hello. Sabay, nakabalik ka na ba dun sa lugar ng mga camel? Andito pa na sa po. Oo. Permanent address ko sa ngayon to. Ay, Hello, Marlica. Hi, Miss Hi, Anne. Maricar. How are Thank you? you for allowing me to invade. Kasi Sure. gusto ko din makijoin sa demise nila. Diba? Gusto ko din Siyempre. makijoin. Kailangan. Abang-abang. maririnig natin ang Napapag-usa- inyong mga punto de vista, ha. Pero tawagin lang natin itong si BR23, tapos ikaw naman ang sasagutin mong tanong, Maricar, gaya rin ang sagot ni BR23. Ano nang dapat ang mga susunod na hakbang matapos ang mapayapang rally ng 13 ng Enero? BR23? Hello. Hello, Sir Harry, Ms. Maharlika, Prof. Ana, and to the other listeners. Maricar? Yeah, to Maricar also. Yeah, bali, share ko lang yung sentiment namin, kasi parang very disappointing yung nangyayari ngayon. When we voted for BBM, nandun yung hope na itutuloy niya yung projects ng dad niya. And ang daming niyang pinangako na bababa yung presyo ng bilihin, gaganda yung buhay, i-revive niya yung Bataan Nuclear Plant. Tapos yung nanalo na siya, sobrang sama nung nangyari. Parang kaya medyo nag-guilty rin ako kasi yung kinalaban, nakaaway ko pa yung ibang neighbors ko, ibang friends ko dahil sinasabi nila wag yun. Dapat kasi dahil dun sa record ng dad niya. Tapos siya pa rin yung sinuport ko. Tapos with yung nangyayari ngayon sa budget natin dun sa PhilHealth, sobrang masasabi ko dun, sobrang blunder siya. Talagang pinilit. I mean, kumbaga parang nahuli na siya, may in-expose na ninyo na nalaman na yung balak nila na i-divert yung funds ng PhilHealth, i-appropriate sa iba. Tinuloy pa rin. So, kaso parang we feel so helpless kasi hawak niya yung military, hawak niya yung media. Tapos alam natin, like, nanonood din ako sa vlog ni Ms. Maharlika. So, very aware ako dun sa mga kaya nilang gawin.
So, parang thank you for speaking for us. Kasi kami parang ordinary na tao lang kami, hindi rin namin alam anong gagawin, natatakot din rin. So, yun. Pero we thank you very much for being our voice in this very difficult time. Yun lang. Alam mo, ikaw nabudol, lahat tayo nabudol, no? Pero pinakamalaki talaga nabudol, si Madam Maharlika, dahil number 1 vlogger yan, ni BBM, no? Nung siya'y natalo pa noong 2016, bit-bit na yan ni Maharlika. Anong advice mo, Madam Maharlika, sa mga nabudol, bukod dun sa kakanta ng nabudol, nabudol. Mamaya, patugtugin natin yun. Okay lang ko ng tech dyan. So, your advice, Madam Maharlika, dun sa mga kapwa nabudol. Nakamute. Nakamute ka, Maharlika. Yun. Well, sabi ko nga wala namang ibang dahilan kundi gurgurin yung mga bangag. Wala nang iba. Wala na. Wala na. Wala na paligid ni Kumbaga, gurgurin na natin yung mga yan. So, yun lang. Wala na. Doon lang ending nun. Kasi nga, harap-harapan. Klaseng gurgur ba yan? Bahala sila kung anong gusto nilang gurgur. Maraming broad yan eh. Di ba? Oo. Marami broad yan. So, bahala sila kung anong gustong gurgur nila. Di ba, Miss Maricar? Ikaw, anong gusto mong gawin natin? Kasi sabi ko nga kanina sa post ko, Maharlika, sabi ko kanina, kung sa ibang bansa yan, sinusunog na sila sa plaza ngayon. Seryoso lang. Diba? I mean, pasensya na doon. Hypothetically, yeah. I did not get his, Hypothetically. yeah, Yeah. I did not get his name earlier. Yung sinabi niya na natatakot ko. CBR. Hindi yata naiintindihan ng maraming Pilipino, no? Tayo naglagay sa kanila. Every single one of them. Diba kung walang boto ang mga Pilipino, wala yung mga nandun na nakapwesto. So, sa dami ng umaamin na nabudol sila ni Bongbong. Why are you afraid? You're the one. Number 1, pera niya yung ginagasa sa ninanakaw nila. Excessively wala katapos ang pandanakaw. Even today, di ba? Actually, ngayon yung pinaka-ultimate rate na ginawa nila eh, sa pondo ng bayan. As in, although, I must say, hindi ako naniniwala na ngayon lang sa pumirma ng Blanco. I don't know with you, Papi Harry, pero hindi talaga ako naniniwala that this is the first time. Nobody has ever checked ano yung mga pinirmahan yung budget natin. In the past. Yeah. Diba? Oo. So, pangatlong beses na niyang pirma yan ng budget. Is that 33, 24 yun? Yeah, tama. So, nobody ever checked. And kanina nga, I don't know kung naalala mo, Papi Harry, noong time na nandun pa siya sa Department of Agriculture. Remember that? Di ba yung may nag-forge ng signature niya? He did not even react. Diba, Yeah. I remember that. Remember nun, Miss Anna, Yeah. diba, Maharlika? So nagkaroon ng ganon, nobody was punished for it. Nobody. If they played it by ear, like, tapos ano yung, muti ko magmura, sorry. Pero ano nga yung kalensya na sinabi nila na ano? Okay lang. Okay na, lang. Okay. Okay, Nandito yung queen. Okay. Nandito yung queen ng pumura. Oh. Ano yung kaputan Pero na nag-dethrone ka na, ng hindi mga... pa yung queen na nagmumura. I have my share of doing that. Kilala doon na. Baka mamaya kasi isipin ng mga kapulto ko na naging ano na ako, mabait na ako, hindi pwede. Okay, so, nung time na, di ba, yung mga Talyanistang honghang, remember yung sinasabi nila na, kauupo pa lang, masyado kayo marami dinidemand. What the fuck? True. Diba yun yung mga sabi, yun lang yung kanilang depensa. Nakauupo pa lang. So, kung kauupo pa lang, is there a right from anybody to forge his signature in behalf of the office that he is supposed to head? Siya yung secretary no, na how could you possibly, as a president at that, how could you possibly allow someone to falsify public documents and forge your signature? You are the president. Wala yun, nalulod sa sabaw yung kwento na yun. Kaya hindi ako nagugulat yung sa ngayon eh. Sa akin pa nga, baka mas marami pa na infractions na ginawa nito other than this particular budget na ngayon lang nag-surface. There is one reason that I want to put out there. I mean, the one topic that I want to put out there. I really think
the boat is sinking at nararamdaman to ng mga tao sa loob, Miss Annie. Mhm. I would agree with Alam you. mo yon, kaya nagkakalaglagan na sila sa loob. Kaya lumabas yung issue na blanco yan. 'Di ba? Dahil may kanya-kanya na sila sigurong, I think kaya nakarating sa tenga ni tatay yan is because that particular person, whoever that is trying to save his own ass. 'Di ba? At nang hindi siya sumama sa paglubog itong administrasyon na tong bangag na to, 'di ba? So I think yun yung nakikita ko dyan kasi we have to look at hindi lang tayo lagi dapat face value. Kalkalin natin kung how are these things happening. 'Di ba? The backstage drama of it all. Kasi matagal ko na napapansin bukod doon sa si Miss Maharlika, dami mo girl na 'di ba, ng mga expose, ang dami nagbibigay sa ng mga expose, dami. Oo, 'di ba? Why are they doing that? Why are they sending you all those things? May nanglalaglag sa loob. And everybody knows that not a lot of people actually like palaka. Let's face it. No? And, ewan ko ba, tataka nga din ako, hindi nila binabanggit si Pakito Ochoa. Alam natin na isa sa mga pinakamalaking operator yan sa loob. Yeah. Diba? Pero for some reason, protected yan. Isa na, I don't know kung napapansin mo, hindi ko alam kung kilala. Alam ko kilala siya ni Papi Hari. Alam ko kabisado ni Papi Hari kung paano mag-operate si Pakito Ochoa. Pero hindi yan kahit kailan nababanggit. Ay lumitaw si Papi Hari na nakasmile. Alam niyo yung ibig ko sabihin. Alam mo naman yan, sanay yun taga City Hall yun Sanay. Exactly. At saka, di ba, yung gano'n din nila ng iglesia, matagal na yan, yung riff nilang yan, di ba? So, and for some reason, hindi siya kumikibo, di ba? Protektado ng media masyado Probably what I wanna say is this, kasi yung tanong mo kanina, Papi, ano mangyayari after nung 13th, diba? Nung January 13th. Katulad nung una ko sinabi, the first time I joined in, this is not gonna be that wasn't the last. Mauulit, magkakaroon pa. There's gonna be more, and even probably more robust. And kasi sabi ko sa inyo, dadayain nila yung election. Di ba naalala mo? Sabi ko sa inyo. Di ba? Naalala mo, sinabi ko sa inyo yun? Sabi ko, the catalyst would be dadaya. Crystal ball. Oo. Hindi nga kailangan. Dadayain talaga nila yung election. And it is, or hindi sila magagawa ng election. It's retained lahat. Pwede nilang gawin yun. They can actually do that. So, there are a lot of things that are kasi every single time nakakatawa lang sa kanila. Consistently, they are making mistakes one after another. Actually, bigger blunder after another, di ba? Nakita na niya, gaano ka naman kabangag na nakita mo kung gaano kalaki yung dating supporters din ni President Duterte ng mga Iglesia ni Cristo, naglabasan, nag-show of force, essentially they are against the impeachment of Inday Sara. Tapos titirahin mo si former President Duterte, gagawin tapos sa ibibisbar mo, may sapi ka talaga, di ba? Yun lang yung pwede mo. Seryoso, di ba? I don't know kung ano na ang kinakarga mo sa katawan mo para magkaroon ka ng ganyang klase ng tama. But, and I don't think that everybody around you are actually being honest with you. Mukhang hindi nila pinapakita sa iyo yung reality. Pinapasingot ka na lang nila ng pinapasingot para wala kang malay tao. Diba? And, kasi ang Happy naman siya. ngayon, Singot lang ng singot. Papi, ang purpose lang niya ngayon, mag-pictorial. That's it. It's all for show. Photo album ng PCO. Yan lang ang nakikita ko di ba? And whenever he speaks, napakalaki ng disconnect. So I don't think that we have a president. At kung meron ng presidente dyan, I think it's palaka. And itong assistant niya si Topa Hicks, no? And of course, ang susunod na doon itong si Tamba.
I think ganyan ang mechanics doon sa loob. If I am wrong, I will be more than happy to be corrected. Pero I think yun, kasi knowing how it was during Noynoy's time, hindi malayong ganun. I suppose you can agree with me on this, Papi Harry. Kabisado At may least, walang nangyayari cocaine yung dati isa, doon sa- no? Oo, walang cocaine Oo. yung isa. Ano lang talaga, isip bata